At tungkol sa akin, ng unang taon ni Dario na taga-Media, ako'y tumayo upang patibayin at palakasin siya. At ngayon aking ipatatalasta sa iyo ang katotohanan. Narito, tatayo pa ang 3 hari sa Persya, at ang ika-4 ay magiging totoong mayaman kaysa kanilang lahat. At pagka siya'y lumakas sa kanyang mga yaman, ay kanyang kikilusin ang lahat laban sa kaharian ng Gresya. At isang makapangyarihang hari ay tatayo, na magpupuno na may malaking kapangyarihan, at gagawa ng ayon sa kanyang kalooban. At pagkatatayo siya, ay magigiba ang kanyang kaharian, at mababahagi sa 4 na hangin ng langit, ngunit hindi sa kanyang anak, ni ayon man sa kanyang kapangyarihan na kanyang ipinagpuno, sapagkat ang kanyang kaharian ay mabubunot para sa mga iba bukod sa mga ito. At ang hari sa timugan ay magiging malakas, at ang isa sa kanyang mga prinsipe, at siya'y magiging malakas kaysa kanya, at magtataglay ng kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakilang kapangyarihan. At sa katapusan ng mga taon, sila'y magpipisan, at ang anak na babae ng hari sa timugan ay paroroon sa hari sa hilagaan upang gumawa ng pakikipagkasundo. Ngunit hindi niya mapananatili ang lakas ng kanyang bisig, o siya may tatayo, o ang bisig man niya, kundi siya'y mabibigay at yaong mga nangagdala sa kanya, at ang nanganak sa kanya, at ang nagpalakas sa kanya sa mga panahong yaon. Ngunit sa suwi ng kanyang mga ugat, ay tatayo ang isa na kahalili niya, na paroroon sa hukbo, at papasok sa katibayan ng hari sa hilagaan, at gagawa ng laban sa kanila, at mananaig. At gayon din ang kanilang mga Diyos, 10 ng kanilang mga larawang binubo, at ng kanilang mga mainam na sisidlan na pilak at ginto, ay dadalhing samsam sa Ehipto, at siya'y magluluwat na ilang taon kaysa hari sa hilagaan. At siya'y paroroon sa kaharian ng hari sa timugan, ngunit siya'y babalik sa kanyang sariling lupain. At ang kanyang mga anak ay makikipagdigma, at mapipisan ng isang karamihang malaking hukbo, na magpapatuloy at aabot at lalagpas, at sila'y magsisibalik at makikipagdigma hanggang sa kanyang katibayan. At ang hari sa timugan ay makikilos ng pagkagalit, at lalabas at makikipaglaban sa kanya, sa makatwid bagay sa hari sa hilagaan. At siya'y maglalabas ng malaking karamihan, at ang karamihay mabibigay sa kanyang kamay. At ang karamihan ay madadala, at ang kanyang puso ay magpapalalo, at siya'y magbubuwal ng libo-libo, ngunit hindi mananaig. At ang hari sa hilagaan ay babalik, at maglalabas ng isang karamihan na lalong malaki kaysa una. At siya'y magpapatuloy hanggang sa wakas ng mga panahon, ng mga taon na may malaking hukbo at maraming kayamanan. At sa mga panahong yaon ay maraming magsisitayo laban sa hari sa timugan. Gayon din ang mga anak na mangdadahas sa gitna ng iyong bayan ay magsisibangon upang itatag ang pangitain, ngunit sila'y mga bubuwal. Sa gayo'y paroroon ang hari sa hilagaan, at gagawa ng isang bunton, at sasakop ng isang bayan na nakukutaang mabuti, at ang pulutong ng timugan ay hindi makatatayo, ni ang kanyamang piling bayan, ni magtataglay man sila ng anumang kalakasan upang tumayo. Ngunit ang dumarating laban sa kanya ay gagawa ng ayon sa kanyang sariling kalooban, at walang tatayo sa harap niya, at siya'y tatayo sa maluwalhating lupain, at sa kanyang kamay ang paglipol. At kanyang itatanaw ang kanyang mukha
upang pumaroon na kasama ng lakas ng kanyang buong kaharian at ng mga tapat na kasama niya, at siya'y gagawa ng mga yaon, at ibibigay niya sa kanya ang anak na babae ng mga babae upang hamakin, ngunit siya'y hindi tatayo, ni siya'y mapapasakaniyaman. Pagkatapos nito'y kanyang ipipihit ang kanyang mukha sa mga pulo, at sasakop ng marami, ngunit isang prinsipe ay magpapatigil ng pagkutya niya. Oo, bukod dito'y kanyang pababalikin ang kanyang kakutyaan sa kanya. Kung magkagayoy, kanyang ipipihit ang kanyang mukha sa dako ng mga kuta ng kanyang sariling lupain. Ngunit siya'y matitisod at mabubuwal at hindi masusumpungan. Kung magkagayoy, tatayo na kahalilin niya ang isa na magpaparaan ng maniningil sa kaluwalhatian ng kaharian, ngunit sa loob ng kaunting araw ay mapapahamak na hindi sa kagalitan o sa pagbabaka man. At kahalilin niya na tatayo ang isang hamak na tao na hindi nila pinagbigyan ng karangalan ng kaharian, ngunit siya'y darating sa panahong katiwasayan at magtatamo ng kaharian sa pamamagitan ng mga daya. At sa pamamagitan ng pulutong na huhugos ay mapapalis sila sa harap niya at mabubuwal, oo, pati ng prinsipe ng tipan. At pagkatapos ng pakikipagkasundo sa kanya, siya'y gagawang may karayaan, sapagkat siya'y sasampa at magiging matibay na kasama ng isang munting bayan. Sa panahon ng katiwasayan, darating siya hanggang sa mga pinakamainam na dako ng lalawigan, at kanyang gagawin ang hindi ginawa ng kanyang mga magulang o ng mga magulang ng kanyang mga magulang. Siya'y magbabahagi sa kanila ng huli at samsam at kayamanan. Oo, siya'y hahaka ng kanyang mga haka laban sa mga kuta hanggang sa takdang panahon. At kanyang kikilusin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang tapang laban sa hari sa timugan na may malaking hukbo. At ang hari sa timugan ay makikipagdigma sa pakikipagbaka na may totoong malaki at makapangyarihang hukbo. Ngunit hindi siya tatayo sapagkat sila'y magsisihaka ng mga panukala laban sa kanya. Oo, silang nagsisikain ng kanyang masarap na pagkain ay siyang magpapahamak sa kanya, at ang kanyang hukbo ay mapapalis at marami ay mabubuwal na patay. At tungkol sa dalawang haring ito, ang kanilang mga puso ay magtataglay ng kasamaan, at sila'y magsasalita ng mga kabulaanan sa isang dulang, ngunit hindi giginhawa, sapagkat ang wakas ay magiging sa panahong takda pa. Kung magkagayoy, babalik siya sa kanyang lupain na may malaking kayamanan, at ang kanyang puso ay magiging laban sa banal na tipan, at siya'y gagawa ng kanyang maibigan at babalik sa kanyang sariling lupain. Sa takdang panahon ay babalik siya at papasok sa timugan, ngunit hindi magiging gaya ng una ang huli, sapagkat mga sasakyan sa Chittim ay magsisiparoon laban sa kanya. Kaya't siya'y mahahapis at babalik at magtataglay ng galit laban sa banal na tipan at gagawa ng kanyang maibigan. Siya nga'y babalik at lilingapin yaong nangagpabaya ng banal na tipan. At mga pulutong ay magsisitayo sa kanyang bahagi, at kanilang lalapastanganin ang santuaryo, sa makatuwid bagay ang kuta, at aalisin ang palaging handog na susunugin, at kanilang ilalagay ang kasuklam-suklam na naninira. At ang gayo na gumagawa na may kasamaan laban sa tipan, ay mahihikayat niya sa pamamagitan ng mga daya. Ngunit ang bayan na nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan.
At silang marunong sa bayan ay magtuturo sa marami. Gayon may mga bubuwal sila sa pamamagitan ng tabak at ng liyab, ng pagkabihag at ng samsam na maraming araw. Pagka nga sila'y mga bubuwal, sila'y tutulungan ng kaunting tulong, ngunit marami ay magsisipisan sa kanila na may mga daya. At ang ilan sa kanila na pantas ay mga bubuwal upang dalisayin sila at linisin at paputiin hanggang sa panahon ng kawakasan, sapagkat ukol sa panahon pang takda. At ang hari ay gagawa ng ayon sa kanyang kalooban, at siya'y magmamalaki at magpapakataas ng higit kaysa bawat Diyos, at magsasalita ng mga kagilagilalas na bagay laban sa Diyos ng mga Diyos. At siya'y giginhawa hanggang sa ang galit ay maganap, sapagkat ang ipinasya ay gagawin. Wawaling bahala niya ang mga Diyos ng kanyang mga magulang, o ang nasa man sa mga babae, o pakukundanganan man ang sinumang Diyos, sapagkat siya'y magmamalaki sa lahat. Kundi bilang kahalili ay pararangalan niya ang Diyos ng mga katibayan, at isang Diyos na hindi nakilala ng kanyang mga magulang ay kanyang pararangalan ng ginto at pilak, at ng mga mahalagang bato, at ng mga maligayang bagay. At siya'y magbabagsak ng mga matibay na kuta sa tulong ng ibang Diyos. Sino mang kumilala sa kanya, mananagana sa kaluwalhatian, at pagpupunuin niya sila sa marami, at kanyang babahagihin ang lupa sa halaga. At sa panahon ng kawakasan, ay makikipagkaalit sa kanya ang hari sa timugan, at ang hari sa hilagaan ay paroroon laban sa kanya, na gaya ng isang ipo-ipo na may mga karo, at may mga mangangabayo, at may maraming sasakyan, at kanyang papasukin ang mga lupain, at aabot at lalagpas. Siya'y papasok din naman sa maluwalhating lupain, at maraming lupain ay mababagsak. Ngunit ang mga ito ay mga liligtas mula sa kanyang kamay, ang Edom at ang Moab at ang puno ng mga anak ni Amon. Kanyang iuunat din naman ang kanyang kamay sa mga lupain, at ang lupain ng Ehipto ay hindi makatatakas. Ngunit siya'y magtataglay ng kapangyarihan sa mga kayamanang ginto at pilak, at sa lahat na mahalagang bagay sa Ehipto, at ang mga taga-Libya, at ang mga taga-Ethiopia ay susunod sa kanyang mga hakbang. Ngunit mga balita na mula sa silanganan at mula sa hilagaan ay babagabag sa kanya, at siya'y lalabas na may malaking kapusukan upang gumiba at lumipol sa marami. At kanyang itatayo ang mga tolda ng kanyang palasyo sa pagitan ng dagat at ng maluwalhating banal na bundok. Gayon may darating siya sa kanyang wakas at walang tutulong sa kanya.